Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So ito yung first spread, may second pa. May second spread pa mamaya. Pero basahin muna natin to. Emotional storm, turmoil, unstable, affected, intuition, heart, song, telepathy, inner knowing, confusion, uncertain, unclear, unsure. Ito na ang pangalawang spread. Fantasy, daydreaming, imagining, fantasize, peace. Balance, harmony, friendship, curse, hex, witchcraft, negative mind. Well, ang dating sa akin, all about friendship to. May clue tayo, friendship. May iba sa inyo na nakakakutob. Either kutob or sabihin natin kakaroon ng vision. Whether through daydreaming or literal na panaginip. Parang may kutob sila. May bumabagabag sa kanila. Kumbaga, feeling nila, doon napapasok yung turmoil. Feeling nila yung friend nila ay nagsisend ng curse sa kanila. Parang may gumugulo sa isip or emotion ng bida natin. So, feeling nga niya, whether through intuition, inner knowing, or ito, fantasy. Papasok na dito yung clairvoyance na may kinalaman sa daydreaming, vision. Yung vision nakahati sa daydreaming or kundi literal na daydreaming ay sa panaginip pag natutulog. Na yun nga, feeling niya nagsisend ng hex, curse yung friend niya, pero hindi siya sure kung tama ba yung hinala niya. So, nangyayari talaga yan sa totoong buhay. May mga friend tayo na akala natin friend, pero hindi pala. Yun pala ay fake friend. Pero ito, overall, regarding friendship, dito relationship o career. Pero tingnan din natin, malay natin kung career to. Friends sa career. Dagdagan ko ng information. Kung ano pang ibang detalye tungkol dito. Friend, saan? Kapitbahay ba ito? O sa saang lugar? Tingnan natin anong makukuha ko dito ang information. Ayan, naging dalawa pa Then hanggang dito, andito yung intuition the moon. So, ang dating dito, yung friend
ay babae. Morena. Pwedeng mas matanda sa bida natin. Or literal na matanda na siya. Yung babaeng morena na friend ng iba sa inyo. Or regardless kung morena o hindi, pero more like babae. Babae yung friend na feeling nila ay nagsisend ng hex. Ito, hex curse sa kanila. Ito yung fake friend. So, again, ang clue ay matanda sa kanila ng ilang taon or literal na matanda na papasok ang edad sa 50 pataas. Marami kasing pwedeng case dito nag-apat, pero kung wala to, kapitbahay to, kaya lang sumama pati to. Sabagay, general reading naman to. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa inyo, kasi kanya-kanya tayong intuition. So kung feeling nyo kapitbahay, baka siya na to, lalo kung babae. Or kung di kapitbahay, di ka workmate to. Ganun eh. So, ano pang clue natin dito? So, bukod doon, pwede rin to actually kapatid na babae. O friend na babae. Kapitbahay na babae. O babaeng may trabaho. Ayun yung mga clue. Pwede nangyayari na to. Mangyayari pa lang pero magkakaroon ng intuition ng iba sa inyo or vision nga. So, yung vision na hati sa dalawa. Daydreaming or literal na pagtulog na panaginipan. Na parang di nila pala mapagkakatiwalaan itong babaeng kinukwento ko nga. Alamin natin bakit yung babaeng to ay feeling nila ganoon. Anong nag-lead? Or sabihin natin, anong reason ba't galit tong babaeng to sa iba sa inyo? Kasi mukhang totoo yung intuition eh. Intuition. Kasi dito nalilito yung iba sa inyo. Siyempre, ang bida natin ay Pisces. Sabagay, Pisces ay literal na mala psychic. Kasi water sign. Inborn psychic. Pero again, hindi sila sure kung tama ba intuition nila. Confused sila dito. Tingin ko totoo kasi hanggang dito lumalabas yung intuition na meaning. Or psychic, being psychic. Or empath. Anong reason? Tingnan natin. Tabi na natin tong maraming cards. Tama ba yung arrangement? Parang mali. Hindi ko na maalala yung arrangement.
Ganito yata. Kasi kailangan may arrangement para mamaya kung sakaling malito ako, may babalikan akong spread na sakto dun sa arrangement kanina. So game, alamin natin anong reason. Parang naiinggit to may lihim na jealousy, enviousness, yung friend. Sa iba sa inyo, anong problema niya, di ba? Bakit siya ganun? Ba't may lalaki dito? Well, nainggit siya sa asawa. Ano ba yan? Baka may asawa yung iba sa inyo. May lalaki dito Asawa, boyfriend. Pero more like asawa. May house na dito Baka gusto niya rin tong asawa ng iba sa inyo. Nagmukha na tuloy babae yung bida natin. Sabagay, pwede rin namang lalaki kung introvert siya. Tapos ito yung partner niya. Whether lalaki or babae kung extrovert. Pero regardless kung anong gender ng iba sa inyo. Pero ang tingin ko nagsiselos siya or naiinggit na may partner yung iba sa inyo. O baka gusto niya tong partner ng iba sa inyo. Kasi may tayo, success. Success kasi nga may partner yung iba sa inyo or naiinggit. Naiinggit kasi gusto niya rin yung partner or naiinggit sa kung anong meron yung iba sa inyo. Financially. Ganun Parang view ng taong to na successful ang iba sa inyo na nasa inyo na ang lahat. Lahat ng gusto niya. Sariling bahay, or kung wala mang ganun ay may jowa, may partner, or naiinggit na may partner yung iba sa inyo, or gusto niya yung partner ng iba sa inyo. Oh my God. Ay, ganun Sana pang mabubuo ko sa ganitong klaseng combination. So, yun lang naiisip ko dito. Naiinggit siya sa partner ng iba sa inyo. In a way na, halimbawa, successful yung partner o gwapo. Kinaingitan niya na meron kayong ganoon. Or kung walang ganon, sabihin natin walang jowa at may bahay naman, whether sariling bahay o inuupahan pero biniview niya as maganda yung bahay, yun, pwede rin yun yung kinaingitan. Or kinaingitan kung successful yung iba sa inyo financially, kasi may card tayo ng key to success. So biniview ng iba sa inyo as successful nga, ganun ang dating. Naiinggit siya sa kung anong meron yung iba sa inyo, in short. So may naiinggit or nagsiselos. Kasi kung nagugustuhan niya to, selos na yung kalalabasan nito. OMG. So, again, inggit o selos ang pinagmulan ng galit. Kaya nagsisend ng witchcraft tool na nagsisend siya ng witchcraft, like gumagamit siya ng tool, sabi natin spell, hex,
ritual, basta ganun eh. O evil eye. So in short, tama yung kutob ng iba sa inyo. Lalo't babae nga yung napaniginipan or na vision na parang may negative vibe, more like totoo yung hinala. Ngayon, ang gagamitin ko dito, di naman to relationship. Ito na lang. Future outcome na lang tayo. Ng future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon. Naging 4 pa, kaya lang di na yata kasya to. Ayan, tinanggal ko na yung mga design. Hindi kasya eh. Tanggal yung coffee. So, game. Meron tayo ditong King of Pentacles. Kaya basa-basa na siya. Ang init kasi eh. Hindi naman pwede maglagay ng electric fan. Dahil maingay sa video. Kaya kailangan magtiis. Saan ba yung pamunas ko? Nawala na rin. Babasa kasi masisira. Kabibili ko lang nito. Paborito ko tong card na to eh. So game, ang meron tayo dito ay King of Pentacles, Page of Swords, Ace of Pentacles, Hierophant. King of Pentacles. So overall, ang dating sa akin, dahil may King of Pentacles tayo dito, mukhang di ba kanina confused yung iba sa inyo? Dito magkakaroon na sila ng knowledge. Mukhang totoo yung kanilang intuition. So, ang gagawin nila ay i-confront nila dito sa King of Pentacles. Didisiplinahin nila yung tao. Bakit sila ganun, di ba? Ba't sila masama? O confront niya. Kasi nga magkakaroon siya ng evidence. So dahil may clear evidence na siya, yung iba sa inyo, syempre yung bida ay Pisces, ko-confront niya, di ba? Ito kakausapin niya, Page of Swords. So dito sa Ace of Pentacles natin, magkakaroon naman ng prosperity in a way na magiging maganda yung usapan nilang dalawa. Okay? Na tigilan na nung friend yung ginagawa niyang kasamaan. So, matatauhan somehow yung friend. Whether yung Pisces mismo yung kakausap or may someone na lalaki or mas matanda sa kanya
na mag-a-advise dun sa friend. Natigilan niya yung ginagawa niya, masama yun. Mukhang makikinig naman siya dito. Kasi nagmukha na tong counseling. Opportunity regarding counseling. So, ganun ang dating. Kasi mukhang may anxiety nga yung yung friend. Meron siya ditong restless mind. Ano nang iniisip niya? Masyado siyang pessimistic. So again, whether kayo mismo yung magko-confront dun sa tao. So ngayon, dahil kinonfront, magkakaroon na ng linaw dun sa friend na tigilan niya yung ginagawa niya at masama yung ginagawa niyang gumagamit siya ng mga witchcraft tools para makapanakit ng tao. Or para ma-clear din. Pwede rin ma-clear yung gusot sa pagitan nilang dalawa. So, therefore, kakaroon ng reconciliation. Ngayon, kung di applicable yun, walang confrontation na mangyayari mula sa part nyo, may someone nga, King of Pentacles, more like someone na mas matanda sa kanya dun sa friend. Na yun nga, kakaroon ng gossip. Ito magiging gossip na kasi ito Kakaroon ng may masasagap tong someone na mas matanda dun sa friend na information na yun nga. Matindi ang galit ng friend sa iba sa inyo. Ngayon, pagsasabihan niya, kakaroon ng opportunity na pagsabihan. Yung friend, natigilan niya yung ginagawa niyang negativity, negative thoughts, negative activities, or any form ng toxicity against sa bida natin. Siyempre, yung bida ay Pisces. So, ganun, pagsasabihan niya na umayos siya, in short. So, tingin ko makikinig naman siya sa payo ng matandang to. Making kasi tayo someone na wise. Disciplinarian. So, parents, baka parent na to, kapatid, o friend na mas matanda sa kanya. Ganun. So, maganda naman yung ending. Kakaroon na ng peace. Anyways, ano pang madadagdag ko dito? Dito, sa reading na to, siguro mag-end na tayo doon sa kaninang scenario. Mag-iba na tayo. Ito na yung prediction natin. General prediction. Mamaya naman, general advice. Kaya lang sang spread na lang kasi kulang na ako sa time. Ito maganda naman tong part na to. Nandito tong dragon. Kasi kahit sa Chinese, di ba? Pag Year of the Dragon siya. Ito ay nagsisimbolize ng fortune. Kumbaga, ito maririnig, mababalitaan. So, in short, may paparating na fortunate event para sa iba sa inyo.
good fortune. May paparating na good fortune. Lalo na kung inaasahan na talaga. Halimbawa, may inaasahan na blessing na paparating. Lalo't pinaghirapan naman. Mukhang darating talaga. Ganyan ang dating. Or kutob. So, sana lang natin na may paparating na good fortune. Para sa iba sa inyo, sana nga sa lahat na lang. Or kung di man to para sa inyo, ay para sa someone na malapit sa inyo, na mababahagian din kayo ng good fortune niya. Basta mahalaga, may good fortune. Sabihin natin mababalitaan ng iba sa inyo na nakapasa ng exam, board exam, someone na malapit sa inyo, or makakapagtrabaho na abroad. Yung ganun, na para bang mababahagian din kayo ng grasya niya. Kung di man sa inyo tutumama, or nanalo ng loto, example lang. Yung malapit sa inyo, so maabunan kayo ng grasya niya, ganyan. Kung di man to sa inyo talaga tumama. Ngayon, dito na tayo sa sinasabi kong general advice sa period na to. Babasahin ko na lang para mabilis. So, ito, regardless kung anong klaseng advice to, love, career, etc. Basta ito yung advice, general advice sa period na to. Admit your faults to one another and pray for each other so that you may be healed. So, applicable talaga to dun sa kanina, yung may friend. Yung sa kwento natin. Kaya nga, pag-usapan nga yung nangyaring gusot sa kanila. Kasi may counseling nga na maaaring mangyari. So, kung walang counseling, kung walang counseling sa pagitan nyo at ng friend na yon, more like yung counseling ay manggagaling sa someone na malapit sa kanya rin, na mas matanda sa kanya. But anyways, ito na yung advice, overall advice sa period na to. Regardless kung kanino man to na makakasama ng loob ng iba sa inyo. Pero ito yung advice. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.